Good day everyone, my name is Kristen Reyes and I'm the one of reporter for Chapter 8. And yung title po namin is Pricing Strategy. Price. Yung pricing or price is ito yung mga kabayaran sa halaga ng isang product or services. Yung halaga na ito is tinatawag na price. For example, bumili ka ng isang damit and yung pera na binayad mo sa product na iyon is tinatawag na presyo or price. Importante yung good pricing strategy kasi nakakatulong ito para ma-identify natin yung mga optimal price point and which businesses can maximize profit from its product or services. Ang paglalagay ng tamang presyo ay kinakailangang i-considered yung mga factors ng production, distribution expenses, competitors' offerings, and positioning strategies and yung sa target customer base. Ang presyo ay isa sa halaga ng isang product or services na dapat bayaran ng isang customers para makuha niya yung product na ito. Para ma-determine yung price kailangan ng mga complex calculations and through research or understanding sa market para malagyan ng price yung bawat produkto. Yung customers is typically avoid product or services na mataas yung price. While yung mga company naman is cannot succeed if they're offering na mababa yung presyo. The sets of price should cover all companies' expenses, both smalls and large asset of company. And yung price din is nagsisignificant have an impact to the other elements of marketing mix, product, place, and promotions. Pricing in marketing mix, meron itong 4 Ps of marketing mix. Ito yung mga product, price, and promotion. And yung presyo ay isa ito dito. Yung mga ang presyo ay ito yung mga pinakamadaling baguhin na or madali ring gayahin ng mga competitors para sa pagtatakda ng tamang presyo ay kinakailangan ng mga strategy considered tulad ng mga natures of product and services. Dapat yung mga product or service is merong unique figure or unique benefits to the customers. Next is the price is comparable product and service in the market. Dito naman kailangan mo na paghambingin yung dalawang product mo sa competitors mo para i-compare yung product yung dalawa. And next is target audience. Syempre, ang paglalagay ng price is dapat tugma doon sa presyo ng product para yung mga target audience mo is makakabili ng product mo and dapat kayang bilihin ng mga mas mataas or kahit yung mga nasa mababang antas ng pamumuhay. Pang-apat is yung sa product cost. Ang pagpepresyo ay kailangan mo rin na tingnan yung mga kung magkano yung product cost mo sa labor, sa raw materials, and sa machinery, and sa inventory. Next is yung sa external factor. Kailangan mo rin tingnan yung mga economic conditions, government, policies, and legal issues bago ka maglagay ng price. Different perspective on price. In the context of marketing mix, ang presyo is madalas hindi masyadong pinapansin. Pero karaniwan na nagkatuon sa atensyon ng mga companies sa marketing na nagmamaximize ng mga margins nila and sa pamamagitan ng product, place, and promotion bago isaayos yung price. For understanding to the customer view, ang customers ay naghahanap ng mga kasiyahan para sa kanilang pangangailangan sa pamamagitan ng pagbili ng mga product or services nila. Ang customers na ito ay pwedeng mga negosyante or bumibili ng mga raw materials or ginagamit nila sa pagninegosyo.
And syempre, ang mga customers is pumipili sila ng quality but pasok sa kanilang budget. And yung mga customers din is gustong bumili ng mas mababang presyo hanggat maaari, lalo na yung mga customers na nagninegosyo or merong negosyo. Ang pagtaas ng mga perceived benefits is nagdadagdag ito ng mga halaga sa product or sa service. Ang perceived cost is higit pa na mahalaga sa financial na pera. Ito ang direktang gastusin sa pananalapi, oras, kinakailangan upang makuha or makamit natin yung product or makuha natin yung product na ito. Labor, ito yung mga pagsisikap ng mga kinakailangan upang makuha yung product or service mo. Inconvenience, ito naman yung kahirapan, yung nararanasan mo na sa pagpoproseso mo or sa pagbili doon sa product. And next is limited choice. Ito naman yung mga limitation mo para pumili or gumamit ng mga options. Next is poor service. Ito naman yung mga kalidad ng support sa customers or sa service pagkatapos maibenta yung product. Next is society view. In monetary system, sa bawat society is nagbibigay sila ng mas madaling paraan para bumili ng mga product or services. Ginagamit ng mga society yung presyo para kontrolin yung ating economic health. And yung pricing is pwedeng maging malawak or limited lang. Sa ibang bansa naman, ang mga product tulad ng pagkain, pabahay or mga sasakyan ay may mataas na presyo. Na ilan lamang ang makakabili nito. Sa ibang society naman is sa iba namang society, yung healthcare naman is mas mababa yung price and affordable sa lahat ng tao. Kayang bilhin ng mga lahat ng tao. Important of price. So bakit nga ba mahalaga yung presyo? Una is sa profit margin. Ang presyo ay isang product or service ay nakakaapekto sa profit margin. Bawat unit na naibebenta. Ang mas mataas na presyo ay nagbibigay ng mas mataas na kita sa bawat item or product, pero mas mababang presyo ay pwedeng mag-result ng mababang value ng benta na maaaring magpababa ng benta dahil tumataas yung overhead cost bawat unit sa pagkakaroon ng mas kaunting benta. Pangalawa is yung sa value views. One of the most noticeable effect of pricing in the business is the increase and decrease the sales volume. Ang isa sa nakikita nating nakakaapekto sa pagpepresyo sa negosyo ay ang pagtaas or yung pagbaba ng mga volume sa ating pagbebenta. And ang price elasticity ay palaging pinag-aaralan ng mga economists. Ito yung mga reactions ng pagpili ng mga customers or mga feedback mula sa kanila para mapabago or mabago yung mga presyo. Ang pagtaas ng presyo ay pwedeng magpababa ng volume ng pagbenta, pero maaaring makabawi sa pamamagitan ng mas mataas na kabuuang kita dahil sa mga pagtaas ng mga margin. Pero yung pagbaba ng mga presyo is pwede din magpataas ng kita kung yung benta ay mataas din or maraming bumibili sa product na ito. Binabawasan ng overhead expense bawat unit. And mas mabuti na alamin muna natin yung mga response sa market or sa mga customers sa pagtaas ng presyo bago natin baguhin yung ating sariling presyo. Position. For some customers, price reflects things about the businesses, the product and services which create the perceived value. Para naman sa ilan ng mga customers, ang presyo is sumasalamin sa mga bagay about sa negosyo, product and services na lumilikha ng kanilang
lumilikha sa makikitang halaga. Yung sinasabi ni dito is yung halaga ay maaring makaapekto sa brand reputations and positions and bawat product or services sa market. For example, ang isang premium price sa product ay may mataas na kalidad para sa ilang mga customers. Para naman sa iba ay ang mga economical na presyo ng product or services ay may kalidad, kalidad pa rin, ngunit abot kaya na presyo. Yung mga sales discounts, rebates, and closeouts ay nagbibigay ng mga message na ang mga product and services ay hindi ibinebenta ng regular ng presyo or nagpapahayag ng mas limited na pagkakataon para makakuha ng mga bargain. Next is yung market share. Ang price ay inilalagay para sa isang product or services na ginagamit na gumagawa. Ito ay para maging kompetitibo sa market na nakakaapekto sa bahagi ng market. Yung mga ilang mga negosyo ay pasamantalang nagpapababa sa kanilang mga presyo para makagalaw sa market share mula sa competitions nilang ibang business na hindi kayang tapatan yung mas mababang presyo nila. Kapag nasubukan nila yung kapag nasubukan ng mga customers yung kanilang product, ay magkakaroon sila ng loyalty doon sa presyo. And maaari na yung presyo naman is kapag loyal na yung kanilang customers, pwede na nila itong babaan or dagdagan yung presyo para mapanatili yung brand preference. And last is yung loss leaders. Ang mga ilang negosyo ay naglalagay ng mga presyo para sa kanilang product or services na katumbas or mas mababa pa sa gastos para makakuha yung mga customers or makabili yung mga customers nila. For example, yung mga ilang mga restaurant is nag-aalok ng low margin special sa kanilang mga regular na customers para magpatuloy yung normal na operations nila sa negosyo. And para mapahintulutan sila ng mga loyalty dinners nila or yung mga customers nila na magdala ng mga kaibigan nila doon sa restaurant na yun. And yung mga mahihilig sa pagkain. Dahil yung restaurant nila is abot kaya lang na or pwedeng bilhin ng kahit sino. Good afternoon, everyone. My name is Janelle Idulsa. This is my report. Pricing objective. Ang bawat pricing objective ay merong iba't ibang layunin na kayang maging impluwensya na sa buong tagumpay ng isang kumpanya para maabot ang mas malawak na harangin nito. Survival. Ang pangunahing pricing objective ng isang kumpanya ay bigyan ng presyo ng bawat produkto o serbisyo sa layunin na mapanatili ang kumpanya sa industriyang maraming kompetensyang ibang negosyo. Maximizing the current profit. Dito pinapaliwanag na maraming kumpanya ang may layunin na kumita ng mataas na kita sa maikling panahon lamang. Capturing hedge market share. Ito ay epektibong estratehiya upang makahikayat ng maraming mamimili sa madaling panahon para tumaas ang kita at madaming benta. Marketing scamming. Dito napapaloob ang pagpapresyo ng mataas na halaga sa mga produkto sa unang benta at habang tumataga ay binabaan ito para maengganyo na bumili ang mga tao kapag nalaman na abot kaya ang mga produkto. Product quality leadership. Ito ay ang nagbibigay presyo sa produkto ayon sa kwalidad na meron ito. Setting the price of a product. Nagtatakda ng presyo ng isang product ay tuloy-tuloy na proseso. Hindi sapat na itakda lamang ang presyo. Iiwan ito at asahang magiging ginhawa ito. Consideration in price setting.
This consideration, ito ang mga negosyo ay maaaring gumawa ng information decision na nagbabalance sa probability with competitiveness at pagpapahalaga ng mga customers. Cost. Ang pagtatakda at pagkuha ng cross-profit targets ay mahalaga para sa pagtiyak na ang isang kumpanya ay hindi lamang sumasakla sa mga gastusin nito at bumubuo rin ng isang mahusay profit margin. Customer. Ang pag-uunawa sa mga pangangailangan, kagustuhan at buhay ng mamimili ay nakakatulong para malaman ng kumpanya kung paano nila mapapresyuhan ang mga produkto o serbisyo na meron sila based sa kung ano ang kahalaga ng mga ito. Competition. Pag-unawa sa mga diskarte sa pagpapresyo ng mga kompetensya at ang mga pananaw na mamimili. Ang mga kumpanya ay maaari bumuo ng mga diskarte sa pagpapresyo na epektibo posisyon ang kanilang mga produkto o merkado. Ang kumpanya ay makakagawa ng pricing strategy na epektibo posisyon ang kanilang produkto sa merkado sa pamamagitan ng hindi pag-intindi sa pricing strategy at customer perception ng ibang kompetensyang kumpanya. Third, pricing. Ito ay epektibong strategy para sa mga kumpanya na naghahanap ng mas malaking market gamit ang pag-aalok sa mga mamimili ng iba't ibang pagpipilian na magsisilbi sa kanilang mga kagustuhan at pangangailangan. Odd number pricing. Ito ay gumagamit ng mga psychological factors upang maimpluwensya ng mga pananaw ng mga mamimili ayon sa halaga at magiging abot kaya ng mga serbisyo o produkto na meron ang kumpanya. Price strategy is the market of involving the determine in the optimal for price for the product and then to maximize the revenue and profit. It is an essential to aspect of marketing mix which in concept of product, price, place, and promotion. In the fourth, the PS in the here of the for example ng pricing strategy. Market demand, product of characteristic, yung market demand yun ito yung understanding the demand of product and critical to high demand can often the justify to higher price will in the low demand. Mine or required or competitive pricing of abstract buyer. Pricing strategy and most that reflect a customer willingness of to pay. Yung product characteristics naman, the unique view of features of quality of benefit of product. Good day everyone, and I am the last reporter. My name is Aimin Nisabitsana, and this is my topic about price skimming. Ang price skimming bilang isang strategy ay nangyayari kapag ang isang company ay nagtatakda ng pansamantalang mataas na presyo para sa isang produkto or serbisyo, lalo na sa panahon ng papakilala nito, dahil mayroon itong malaking kalamangan sa competition. Sa madaling salita, sinasamantala ng company ang pagiging bago at kakaiba ng kanilang product para magtakda ng mataas na presyo, at sa ganitong paraan, makakabawi agad sila ng kanilang puhunan at makakakuha ng malaking kita mula sa mga unang mamimili na handang magbayad para sa natatanging benepisyo ng produkto kapag nagsimulang bumaba ang benta o dumami ang competition, unti-unti nilang binababa ang presyo upang maakit ang mas maraming mamimili. Next is yung other pricing strategies being employed by both big and small companies. First is
presyo na bahagyang mas mababa kaysa sa mga bilang na rounded. Ang idea sa likod ng pamamarang ito ay hindi kinokonsidera ng mga mamimili ang mga presyo bilang mas mataas kaysa sa actual na halaga. Halimbawa, imbes na magtakda ng presyo ng 100 pesos, ginagawa itong 99.95 pesos. Dahil dito mas iniisip ng mga customer na mas mura ang product kahit na halos pareho lang ang halaga. Ang ganitong strategy ay nakaka-influensya sa paraan ng pagtingin ng mga mamimili sa presyo at mas madala silang mahingganyang bumili. Next, sa bundle pricing, nag-aalok ang mga company ng isang pakete o maraming produkto o serbisyo sa mas mababang presyo kaysa kung bibilhin ng mamimili ang bawat isa ng paisa-isa. Sa madaling salita, pinagsasama-sama na lang ilang mga item at binababa ang kabuuang presyo para sa buong pack. Halimbawa, kung bibili ka ng isang product at isang serbisyo ng hiwalay, maaaring mas mahal ito kumpara sa pagbili ng parang produkto at serbisyo na nakabundle. Ang ganitong strategy ay nakakatulong sa mga kumpanya na makaakit ng mas maraming customer dahil nakikita ito na mas nakakatipid sila. And the next is yung product line pricing. Ito yung paghahati ng mga produkto sa iba't ibang kategory ng presyo para makabuo ng iba't ibang antas ng kalidad sa isipan ng mga mamimili. Sa karaniwang ginagamit ng mga nagtitinda. Sa madaling salita, nilalagay ng mga company ang kanilang mga produkto sa magkakaibang price points upang may pakita ang pagkakaiba sa kalidad o tampok ng bawat product. Example, ang isang tindahan ng sapatos ay maaaring magbenta ng mga sapatos na pangkaraniwan sa mas mababang presyo. Yung mga mid-range na sapatos naman ay sa katamtamang presyo lang. Tapos yung mga high-end na sapatos sa mas mataas na presyo. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng idea ang mga customer na ang mas mahal na product ay mas mataas ang kalidad kahit na mula sa isang linya ng produkto. Ito ay isang diskarte na sa pricing na mabigyan ng iba't ibang option mga mamimili mula sa mas abot kaya hanggang sa mas mataas na kalidad ng produkto na nagbibigay daan sa mga negosyo na maabot ang market at magbigay ng mas maraming pagbibigay. Next is ang optional product pricing method ay isang paraan ng pagtatakda ng presyo kung saan ang pangunahing produkto ay binebenta sa mababang presyo upang maakit ang mga customer, ngunit nag-aalok ng mga mahal na karagdagang produkto o add-ons kapag nagsimula na silang bumili. Sa ganitong paraan, mababa ang pangunahing presyo kaya't madaling maengganyo ang mga mamimili. Ngunit habang bumibili sila, ay na-optimize ng company ang kita sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga dagdag na accessories o serbisyo na mahal. Example, ang isang kumpanya ng sasakyan ay maaaring magbenta ng base model na kotse sa mababang presyo. Ngunit mag-aalok sila ng mga option tulad ng leather seats, sunroof o advanced sound system sa mas mataas na halaga. And next is captive product pricing. Ito yung isang strategy kung saan nag-aalok ang mga company ng mababang presyo para sa pangunahing produkto. Ngunit nagtatakda ng mataas na presyo para sa mga kinakailangang karagdagang product o accessory. Sa madaling salita, mababa ang presyo ng core product para maakit yung mga customer, ngunit kailangan nilang bumili ng mga mahal na captive products upang magamit na buo effective ang pangunahing product. Halimbawa, ang isang company ay maaaring magbenta ng printer sa murang halaga, ngunit ang mga ink cartridge na kinakailangan para magamit ang printer ay binibenta sa mas mataas na presyo. Next is promotional pricing. Ito yung artificial na nagpapababa ng presyo ng isang product o service upang mapalakas ang halaga nito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng limited time para makuha ang offer or promo. Sa madaling salita, pansamantalang binababa ang presyo upang magmukhang mas abot kaya at kapakini
kapaki-pakinabang sa mga customer. Kaya naiisip nila na dapat silang bumili agad bago matapos ang promo. Halimbawa, ang isang tindahan ay maaaring mag-alok ng malaking discount sa isang product sa loob lamang ng isang linggo. Kaya naaakit ang mga customer na bilhin ito agad dahil sa takot na mawala ng pagkakataon kapag nagbalik na sa regular na price. Next is yung geographical pricing. Ito yung pagsasaayos ng presyo ng isang product based sa location upang may pakita ang gastos sa pagpapadala o upang matugunan ang tamang presyo para sa merkado sa lugar na yan. Nag-iiba din ng presyo ng product depende sa kung saan ito ibinebenta. Halimbawa, ang isang product ay maaaring mas mahal sa isang lugar sa pinagmula nito dahil sa mataas na gasto sa pagpapadala. O maaaring mas mura sa isang lugar na may mas mataas na competition upang mas maging kaakit-akit sa mga customer. Next, ito naman yung mga nakapaloob sa geographical pricing strategies. First is point of production pricing ay isang strategy kung saan ang presyo ng isang product ay tinatalaga based sa location ng paggawa nito. Ibig sabihin, ang gasto sa product ay kadalasang mas mababa malapit sa lugar kung saan ito ginawa dahil sa mas mababang gasto sa transportation at logistics. Sa kabaliktaran, habang lumalayo ang product mula sa punto ng production, maaaring tumaas ang presyo dahil sa karagdagang gastos sa pagpapadala at pag-iimbak. Halimbawa, ang isang product na ginawa sa Manila ay maaaring mas mura sa mga pamilihin sa Manila at mga kalapit na lugar, ngunit magiging mas mahal sa Visayas at Mindanao dahil sa dagdag na gastos sa transportation. Sa ganitong paraan, ang point of production pricing ay tumutulong sa mga company na masakop ang kanilang mga gastos at mapanatili ang kanilang kita habang isinasaalang ang distansya mula sa lugar ng production. Next is uniform delivered pricing ay isang strategy kung saan ang isang product ay binibenta sa isang presyo anuman ang lokasyon ng mamimili. Sa madaling salita, pare-pareho ang presyo ng product kahit saan man ito ipadala. Ang gastos sa pagpapadala ay sinama na sa pangkalahatang presyo ng product kahit walang pagkakaiba sa presyo kahit gaano pa kalayo ang destination. Halimbawa, kung ang isang company ay nagbebenta ng isang product sa halagang 1,000, ang presyo na ito ay magiging pareho kahit na ito ay ipapadala sa Manila, Cebu, or Davao. Ang layunin ng uniform delivered pricing ay gawing simple ang pagpepresyo at iwasan ang kalituhan o reklamo mula sa mga mamimili tungkol sa magkakaibang presyo dahil sa location. Third is zone pricing, ay isang pamamaraan sa pagtakda ng presyo kung saan ang lugar o region ay binibigyan ng iba't ibang presyo para sa isang product batay sa kung gaano kalayo ito mula sa lugar ng distribution o production. Ang presyo ng produkto ay iba-iba depende sa kung aling zone o lugar ito mapupunta. Example, isang company ng delivery service ay maaaring magkaroon ng iba't ibang presyo sa parehong serbisyo. Depende sa kung saan lugar ito dadalhin. Ang mga lugar na malapit sa sentro ng distribution ay maaaring magkaroon ng mas mababang presyo kumpara sa mga lugar na malayo dahil sa mas mababang gastos sa pagpapadala. And lastly, ang freight absorption pricing ay isang pamamaraan sa pagtatakda ng presyo kung saan ang gastos sa pagpapadala o freight ay sinasama na sa presyo ng product. Kaya para ang company ang nagbabayad para sa pagpapadala sa halip na ang mga customer. Sa madaling salita, ang company ang nag-absorb o nagtitake ng responsibility sa gastos sa pagpapadala sa halip na ipasa ito sa mga mamimili. Halimbawa, kung ang isang company ay nagbebenta ng product sa halagang 500 at ang gastos sa pagpapadala ay 50 pesos, sa freight absorption pricing, maaaring itakda ng
company ang presyo ng product sa 550 at hindi na magkaroon ng dagdag na bayad para sa pagpapadala ng mga customer. And lastly, yung value-based pricing ay isang strategy sa pagtatakda ng presyo based sa karaniwang halaga o halaga na iniisip ng mga customer sa isang product o serbisyo. Itinatakda ang presyo based sa kung gaano kahalaga sa tingin ng mga customer ang product o service. Halimbawa, kung yung isang company is nagbebenta ng isang technological na gadget na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga customer, maaaring itakda ng company ang presyo nito ng mataas dahil sa halagang inakala ng mga mamimili sa ganda at halaga ng isang gadget. Next is price adjustment ay isang pagbabago o pag-aayos ng presyo ng isang product o service based sa pagbabago sa supply at demand, pagbabago sa gastos sa production o pagbabago sa kondisyon sa market. Ito yung nagpapalit ng presyo upang makisabay sa mga pagbabago sa paligid o sa loob mismo ng company. Ang price adjustment ay isang mahalagang bahagi ng pamamahala ng presyo ng isang company para mapanatiling komportable at competitive sa market. Ito ay isang paraan ng pag-aayos at pag-aangkop sa mga pagbabago sa kapaligiran ng negosyo upang mapanatili ang kita at tagumpay ng company. And ito naman yung mga nakapaloob dito, yung mga common reason to raise price. First is yung inflation. Ito yung tumutukoy sa pagtuloy sa pagtaas ng pangkalahatang antas ng presyo ng mga kalakal at serbisyo sa isang economy. Kapag nagaganap ang inflation, ang halaga ng pera ay bumababa, kaya't ang mga company ay napipilitang taasan ang presyo ng kanilang mga product o service para mapanatili ang kanilang kita sa parehong halaga ng kita. Kung hindi, maaaring mabawasan ang kanilang kita at kakayahan na mapanatilang operation sa matagal na panahon. Second is increased cost. Ito yung pagtaas ng gastos o gastusin ng isang company sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Ito ay maaaring mangyari sa iba't ibang aspeto ng operation ng kumpanya, tulad ng pagtaas ng presyo ng mga sangkap, pagtaas ng sahod ng mga employee, pagtaas ng gasto sa kuryente o kagamitan at iba pa. Ang increased cost ay isang challenge na kinakaharap ng maraming company at mahalaga na ma-address upang mapanatili ang kanilang kalusugan sa pera at pagpapatakbo ng negosyo. Next, ito naman yung mga reason for a decreased price. First is answers to competitors' answer is hakbang na sinasagawa ng isang company upang sumagot o mag-adjust sa mga pagbabago na ginagawa ng kanilang mga kalaban sa market. Kung isang competitors ay nagbabago ng kanilang presyo, product o strategy, maaaring kailanganin ng isang company na magkaroon ng tugon upang mapanatili ang kanilang competition. Sa pamamagitan ng pagbabago ng presyo ng kanilang product, pagpapabuti sa kalidad o tampok ng kanilang serbisyo, pagpapalawak ng kanilang marketing sa company, o pagpapalakas sa kanilang relasyon sa mga customer. And number 2, center on growth. Ito yung mga tumutukoy sa pag-focus o pagtutok ng isang company sa pagpapalaki o pagpapalawak ng kanilang negosyo. Sa halip na mag-concentrate sa kasalukuyang kalagayan o mga hadlang, ang company ay naglalagay ng pangunahing emphasis sa paghahanap ng mga opportunity para sa pag-unlad at pag-angat. Ang ganitong pagtutok ay mahalaga upang matugunan ang mga pangangailangan ng isang nagbabagong market at makamit ang sustainable na tagumpay sa hinaharap. Ito ay isang mahalagang aspeto ng pangangasiwa ng negosyo na nagtutulak sa pag-unlad at paglago ng company. And lastly is reduce cost ay ang pagbawas ng halaga ng mga gastusin o gastos ng isang company. Ito ay malaga sa papatakbo ng negosyo dahil nakakatulong ito sa pagpapalakas ng kita at pagpapabuti ng kalagayan ng company sa pangkalahatan. Ang
reduce cost is maaaring sa katuparan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan tulad ng pag-optimize ng mga process sa production upang maging mas mabilis at mura, paggamit ng mga alternatibong mapagkukunan ng materials o serbisyo na mas murang presyo, pag-improve sa supply chain management upang maging mas effective at mabawasan ang pagkakaroon ng stock at pang mga hakbang na naglalayong magpababas ng mga gasto sa lahat ng aspeto ng negosyo. And that's all. Thank you.